Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita, Pinoy ring icon Manny Pacquiao puntirya ang knockout victory sa farewell fight kontra American rival Timothy Bradley. Alaska Aces tatangkaing makapasok sa finals ng PBA Philippine Cup sa Game 5 ng serye kontra Global Port Batanguer ngayong gabi. Former NBA stalwart Al Thornton muling ipaparada ng NLEX Road Warriors bilang import para sa PBA Commissioner's Cup. Defending NBA champion Golden State Warriors napanatili ang malinis na kartada sa home game ngayong season. New Orleans Pelicans swingman Quincy Pondexter sasailalim sa season-ending left knee surgery. FC Barcelona star striker Lionel Messi kumolekta ng panglimang FIFA Ballon d'Or Award. At 7th seed Leonardo Meyer laglag sa opening round ng Sydney International sa Australia. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa professional basketball, muli nagpahayag ng disgusto sa tawagan ng mga referees sa PBA Philippine Cup Semifinal Series kontra defending champion San Miguel Beer, si Raynor Shine Elazo Painters multi-titled mentor Yeng Giao. Ito'y matapos sa yumukod ang Rain or Shine sa San Miguel sa Game 4 kagabi upang mapaikli sa best of 3 ang kanilang serye. Ang kabuang detalye ihahatid ni Arian Malyare. Binatikos ni Rain or Shine Elazo Painters head coach Yeng Giao ang officiating sa kanilang PBA Philippine Semifinal Series kontra defending champion San Miguel Beermen. Ayon kay Giao, kulang sa consistency ang tawagan ng mga referees na tila nagbibigay ng bentahe kay big man Junmar Fajardo. Sa kanilang 105-92 defeat kontra Beermen sa Game 4 kagabi, ay walang nagawa ang tropa ni Giao sa pagdomina ni Fajardo na nagrehistro ng 33 points, 16 rebounds at 4 blocks. Sa kabila nito, tiwala pa rin si Giao na makakabawi sila sa serye kung magiging patas lamang ang tawagan ng mga game officials. Sa ngayon ay tabla sa tigda-dalawang panalo ang serye ng Rain or Shine at San Miguel. At ang Game 5 ay idarao sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantalang tatangkay naman ng Alaska Aces na may sarang sariling serye kontra +5 dito na Global Port Batanguer sa Game 5 ngayong gabi. Hawak ang commanding 3-1 series advantage, inaasahang muli magpapatupad ng malapader na depensa ang Alaska laban sa Global Port, partikular na kay combo guard Terrence Romeo. Bukod pa rito, inaasahang sasandal rin si Aces head coach Alex Compton, kina hard-banging forward Calvin Abueva, streak shooter Dondon Ontiveros, center Sunny Thos, point guard JV Casio, shooting guard Cyrus Baguio at power forward Vic Manuel pagdating sa opensa. Unang yumukod ang Alaska sa Global Port sa opener noong isang linggo bago sila nagsalansan ng 3 magkakadikit na panalo. Target ng Alaska na makapasok sa finals ng season opening tournament sa ikalawang sunod na taon, habang ito naman ang kauna-unahang semifinal appearance ng Global Port franchise sa liga. Sa PBA pa rin, muling ipaparada naman ng NLEX Road Warriors bilang import para sa PBA Commissioner's Cup si former NBA cager Al Thornton. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Dumating na sa bansa kaninang umaga si former NBA stalwart Al Thornton. Ito'y upang muling pamunuan ang kampanya ng NLEX Road Warriors sa PBA Commissioner's Cup, kung saan nag-average siya ng 30.8 points at 12.5 rebounds per game noong nakaraang season. Ayon kay head coach Boyd Fernandez, gustong bumawi ni Thornton mula sa playoff exit sa nakalipas na season, kaya't nagdesisyon sila na muling kunin ang serbisyo ng American Reinforcement. Last game namin, talo kami sa
sa Meralco. Ang sabi niya, Coach, if given a chance again that you will bring me back this next season, I will prove myself na from the start pa lang, ito na yung Al Torto na hinahanap mo. So, nakapatak sa akin yun na talaga unfinished business sa kanya because he believed na talagang madadala na yung team namin eh. At bagamat na layoff ng mahaba-habang panahon, tiwala si Fernandez na maganda ang ipapakita ni Thornton sa papasok na komperensya ng liga. Kasi if you look at our situation, we have Asi, we have Sean, diba? Tapos after that, hindi na masyadong mataas yung scoring options namin. So naghahanap kami ng katulad niyan with Thornton there. Tapos maganda na ang pick up ni Macmac coming off the bench. So medyo magiging solid kami in terms of our offense. Hopefully. Ang opener ng PBA Commissioner's Cup ay itinakda sa Pebrero 10. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa grassroots basketball, tiwala ang pamulaan ng National Basketball Training Center o NBTC na makaka-scout sila ng mga young talents sa kanilang mga inorganisang torneo ngayong taon. Narito ang report ni Judith Carigal ng Sports Radio 918. Full support ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa programa ng National Basketball Training Center o NBTC ngayong season. Ayon kay NBTC Program Director Eric Altamirano, sa tulong ng SBP ay tiwala siya na muli silang makakadiskubre ng mga bagong talento sa kanilang mga inoorganisang torneo ngayong taon. We're excited about the coming season kasi nga, new faces, marami na naman tayong matutulungan ng mga bata, madidiscover. We always look forward to the national championship kasi matter of pride. Kasi pagdating mo ng national championship, you're actually representing your city na. Kasi ikaw yung champion doon sa city mo. Samantala, labis na ikinatuwa naman ni Far Eastern University Tamaraw shooting guard Mike Tolomia ang pagiging bahagi niya sa pag-scout ng mga high school superstars, lalo pat minsan na rin siyang naging produkto ng programa ng NBTC. Advice ko lang sa kanila na ibigay lang nila yung best nila lagi at huwag sila mapagod mag-improve. Ngayong buwan, magsisimula ang aksyon sa Division 1 ng NBTC kung saan kabilang sa torneo ang 10 local high school teams at 2 foreign squads mula sa Canada at Thailand. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Lipat tayo sa boxing. Knockout victory ang inaasinta ni Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao para sa pinakahuling laban ng kanyang boxing career. Nakatakdang magsagawa ng farewell fight sa rubber match kontra American rival Timothy Bradley sa Abril 9. Si Pacquiao ay nagsimula ng magpapawis sa pamamagitan ng pagsalang sa cross-training na basketball at scuba diving sa mga nakalipas na araw. Ayon kay Pacquiao, hindi siya nahirapan na magdesisyon na magsampay na ng boxing gloves ngayong taon dahil kinakailangan umano niyang i-focus ang atensyon sa kanyang political career kung saan umaasa siya na makakakuha ng pwesto sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa national election sa Mayo. Sa ngayon ay hawak ni Pacquiao ang professional record na 57 wins, 38 by knockouts, 6 na talo at 2 tabla. Sa mixed martial arts, inaasang mapupuno ng aksyon ang Pacific Extreme Combat o PXC fight card sa Pasay City sa Sabado. Ito'y dahil na rin sa siyam na pares na matchups na itatampok sa one-night event. May report si Joyce Salamatin. Handang-handa na ang dalawang bida ng Pacific Extreme Combat 51 MMA card sa Soler Resort and Casino sa Pasay City sa Sabado. Pag-aagawan ni na Filipino fighters Crisanto Pitpitunge at Janelle Lausa ang bakanteng PXC Flyweight crown sa main event ng one-night fight card. Habang tampok naman sa co-main event ang showdown ni na Kyle Aguo ng Guam at Kwan Ho Kwak ng South Korea. Bukod pa rito, 7 supporting bouts pa ang masasaksihan ng mga fight fans, kabilang narito ang bantamweight clash ni na Rex De Lara at Stephen Loman. Pinagandaan ko tong laban na to kasi this is my reborn.
I prepared. So Stephen Lomas, very good fighter. I do my best. I go for 101%. Samantala, naniniwala naman si PXC Director for Fight Operations Robert San Diego na magandang panimula ang event ngayong taon, lalo pat maraming homegrown fighters ang inaasahang mahahasa dito. PXC has so much plans for 2016. We have 4 big shows in Soler, 1 in RS. These are all professional shows. Aside from that, we are looking at 6 Laban MMA provincial shows. We're trying to lock down a few other provinces to partner with, that we can work with to develop more local talent so that we can make them all come up to the professional level and, showcase their wares for the local fans. Ganap na alas 8 ng gabi, sisiklab ang aksyon sa PXC 51 MMA card. Para sa PTV Sports, Jay Salamatin, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, bagamat nagluluksa siya sa pagpanaw ng kanyang lolo na si Herman Moreno, patuloy pa rin ang dibdibang training ni National Archer Luis Gabriel Moreno para maisakatuparan ang kanyang asam na makapagsalba ng pwesto sa Rio Summer Games. Nagbabalik si Arian Malyare. May isang pangarap na nais matupad si Olympian archer Luis Gabriel Moreno para sa kanyang yumaong lolo na si Master Showman Herman Moreno. Ito ay ang makasungkit ng panibagong Olympic gold na iaalay niya kay Kuya Germs. Kwento ni Moreno, nagkasama pa sila ni Kuya Germs sa isang family dinner noong nakaraang Martes, bago ito tuluyang binawian ng buhay noong Biyernes sa edad na 82. Sa katunayan, isa si Kuya Germs sa mga nagbigay ng todong suporta sa pagsabak ni Moreno sa mundo ng sports, kung saan nakapag-uwi ang 17-year-old archer ng gold medal para sa bansa sa Nanjing Youth Olympics noong 2014. I can promise them na I'll join another Olympic, 2016 or 2020, or maybe now because I have one more qualification for the Rio Olympics. Samantala, ibinalita naman ni Moreno na puspusan ang paghahanda ng national team para sa kanilang nalalapit na pagpana sa Olympic qualifier na Archery World Cup sa Antalya, Turkey. We really have a chance to qualify for the 2016 Olympics, so I'm just training hard for that. Ang mga aksyon sa Archery World Cup ay magsisimula sa Hunyo 12 at magwawakas sa Hunyo 19. Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, muli naglatag naman ng maayos sa programa para sa National Training Pool ang pamunuan ng Philippine Karate-Do Federation o PKF. Para sa detalye, narito po muli si Arian Malyare. Makadiskubre ng mga bagong talento na pwedeng mapabilang sa national pool. Ito ang pangunahing misyon ng pamunuan ng Philippine Karate-Do Federation o PKF sa kanilang inilatag na programa para sa 2016 season. Ayon kay PKF Secretary General Raymond Lee Reyes, ikinakasa na nila ang second leg ng K-Series Nationwide Tour sa Bacolod City sa huling bahagi ng buwan, kung saan umaasa sila na may makikitang fresh talent sa one-day meet. Maganda makakita ng mga bagong atleta, like yung mga youth athlete natin. Kasi diyan natin makukuha yung future natin, talagang panlaban talaga natin. So ngayon naman, yung mga atleta natin ginagawa nila yung best sila. At the same time, kasi pag dumating yung mga ilang taon pa, siyempre may bagong papalit. At least nakahanda lagi ang karate para sa future events para sa Philippines. Bukod sa nationwide tour, inaasikaso na rin ng grupo ni Reyes ang training camp at international exposures para sa Philippine Typhoons Karate-Do team. Inaantay lang namin yung final invitation ng Vietnam. Pero definitely yung Philippine team tsaka yung mga atleta natin sa Philippines will join the Vietnam Championship kasi yun ang kinumit namin for this year. And then meron din naman kami mga international championship na inaantay rin. And then plano rin namin mag-camp para sa mga bagong athlete natin. Mahigit 200 karatekas mula sa iba't ibang panig ng bansa ang inaasahang magpapartisipa sa Bacolod City event sa Enero at 30. Para sa PTV Sports, Arden Malgare, Telebisyon ng Bayan.
New Orleans Pelicans swingman Quincy Pondexter sasailalim sa season-ending left knee surgery sa susunod na linggo. Iyan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Muling pinansaya ng Golden State Warriors ang home fans sa Oracle Arena sa Oakland, California. Sa panguna ni reigning league MVP Stephen Curry na pumukol ng game-high 31 points, kabilang na rito ang 4 na 3-pointers, dinomina ng Golden State ang Miami Heat 111-103 kanina upang mapanatili ang kanilang malin sa kardada sa home game ngayong season. Bukod kay Curry, guminang rin para sa Warriors si forward Draymond Green na tumikada ng 22 markers at 12 boards, habang 6 ng players naman ng Heat ang miscore ng double figures. Naging maigting muna ang palitan ng basket ng magkaribal na koponan sa unang 3 quarters ng laro bago kinontrol ng Warriors ang laban sa fourth and final period kung saan na-outscore nila ang Heat 31-26. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Golden State Warriors sa 36 victories against 2 defeats at ang susunod na makakatapat nila ay ang Denver Nuggets sa Huwebes. Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Malabo nang makasama pa ng New Orleans Pelicans ngayong season si swingman Quincy Pondexter. Ito'y dahil nakatakda siyang sumailalim sa ikalawang left knee surgery sa susunod na linggo. Ang 6'6" dribbler ay hindi pa nakakapaglaro ngayong season matapos na maoperahan siya sa kaliwang tuhod noong nakaraang off-season. Isa sa mga key players ng Pelicans, si Pondexter ay nag-average ng 8.9 points at 3.1 rebounds per game noong nakaraang season. Sa football, kumupo ng pang-5 FIFA Ballon d'Or Award kanina si FC Barcelona star striker Lionel Messi. Ito'y matapos ang kanyang impresibong showing noong nakaraang season kung saan tinutulungan niya ang Barcelona na kumumpleto ng treble sa La Liga, Copa del Rey at Champions League. Bukod pa rito, ang 28-year-old Argentine booter rin ang nahirang bilang 2015 UEFA Best Player in Europe. Kabilang sa mga tinalo ni Messi sa labanan para sa prestihiyosong individual honors ay ang kanyang Barcelona teammate na si striker Neymar at si Real Madrid star forward Cristiano Ronaldo. Sa tennis, maagang nagwakas ang kampanya ni Leonardo Mayer sa men's singles ng Sydney International sa Australia. Kanina ay yumukod ang 7-seeded Argentine netter kay unseeded Teimuraz Gavashvili ng Russia, 6-4 at 6-3 sa opening round. 2 beses na nakabreak si Gavashvili sa opening set bago siya nagdagdag ng 2 pang breaks sa sumunod na set. Target ni Gavashvili na makasungkit ng kauna-unahang career ATP Tour singles title. At sa mixed martial arts, nagpahiwatig ng kagustuhang magretiro si featherweight Jimmy Hetes. Ito'y matapos na magtamo siya ng knee injury sa training camp nitong weekend, dahilan para mag-pull out siya sa matchup kontra Charles Rosa sa UFC Fight Night 81 sa Boston, Massachusetts sa darating na linggo. Pero hindi mababakante si Rosa dahil nakahanap na ang mga organizers ng replacement para kay Hetes sa UFC Boston card. Ang 28-year-old na si Hetes ay may professional record na 11 wins, 10 by submissions, and 3 losses. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, kaya bang tapusin ng Alaska Aces ang PBA Philippine Cup Semifinal Series kontra Global Port Batang Pier sa Game 5 ngayong gabi? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Yan, nako. Kumusta na po kayo? At meron pa tayong 30 minutes, kalating oras para tayo po ay magkwentuhan. Malaman namin ang inyong saloobin sa mga pinag-uusapan ngayon sa sports. At sa loob ng kalahating oras ay dito muna kayo, huwag muna sa PBA. Oo, at saka may interviewin tayo tonight. Kung suswertehin tayo, kasi may mga, alam mo na, may mga shooting yan eh. O yun. Shooter yan eh. Chris Chu,
ka-text natin, pero sabi niya, sige, kung walang taping. Ayan. At kung swerte tayo pa natin rito si Atty. Ed Tolentino. Pero bago yan, question of the day, Meg. Kaya ang question of the day natin is, kaya bang tapusin ng Alaska Aces ang PBA Philippine Cup Semifinal Series kontra Global Port Batampier sa Game 5 ngayong gabi? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ayan. May mga plus-plus na rito eh. Ha? Ayan. So, kung gusto rin po ninyong tumawag, asan na ba yung number ko? Sandali hindi ko kabisado yung number eh. Kasi nagbabago tayo ng number pag na-block na. Ayan, sandali Pag na-block. Na-block na? Hindi, di ba? Hindi. Pagka nabablock. Ayun, ang ating pong cellphone number. Pero tawag lang po ito, voice lang po ito. Wala pa kayo babaan din po ang volume ng inyong television pag tumawag po kayo sa amin. 0929-156-1450. Again, 0929-156-1450. In the meantime, sagot muna tayo ng ating... Facebook muna tayo from Del John Malit. Malit, oh. Meg means Ano yan? mala. Encantada. Nox. Hanip mong bola si Del, oo, dodominahin ng Alaska Global Port ngayong Game 5. Go Calvin, angas ng Pampanga. Abueva, proud to be Kapampangan. Hi sa lahat ng mga Kapampangan. Pabati po sa tatay ko na si Elmer Malit na nasa Qatar. Uy. Sa mga classmate ko at sa Malit family, sino po ang import ng Talk and Text? Oo. Ang balita natin parang yung last year na import nila, nag-champion sila. Paano nun Jonathan? Nag-champion sila? Si Ivan Johnson. Kung sakali yun ang balita kong tinatarget nila. Pero sa ngayon... So, balik import. Ang sigurado pa lang, Alaska, Rob Dozier, NLEX, nandito na, dumating na. May picture pa nga tayo dyan Si? Rain or Shine, Wayne Chisim. Yung sa NLEX, si Al Thornton. Thornton. Okay. Sige, basa pa tayo. Lester Makawili. Good evening, ganda Meg. To my opinion, depende kung mapapabayaan uli nila ang kanilang depensa laban kay Calvin Abueva at Vic Manuel. Walang makakapagsabi kung sino ang mananalo sa series. Bilog ang bola. So, tigilan na natin to. Walang makakapagsabi. Tama na. Let's go. Aba, Global Port Batampier fan siya. Ayan, Miss Meg, pabati sa maganda kong girlfriend na si Maria Daniela Cervantes. Hi, Maria Daniela. At sana yung nanonood silang dalawa ng PTV Sports. Sana nanonood kayo. At pinapasabi ni Lester kay Maria. May pinapasabi si Lester Parang kay gusto ko Maria. siyang tawagan. Nasaan ka, Lester? Sabi niya, sabi niya? I love you daw, Maria, at sa Makawili family. Salamat po, more power. Yan, okay. Hindi kayang hindi lumalabas sa screen. Sige. Basa pa tayo. Bago natin tawagan si Chris Chu at nakapatay pala itong cellphone natin. Okay, sige. John Mark, Jeric Franz Reyes Zulueta. Opo, tatapusin na ng Aces ang global. Yamado talaga ang Alaska, lalo na sa experience. Bukod siya, ba't ganun yung X, no? Siya. Dati hindi ko rin naintindihan yun. Diba? Bukod siya malalim na bench. Magandang chemistry, nag-uumapaw na teamwork. Maybe a couple of years kay Romeo at Pringle before they contend for a championship. Ang galing. Ay, sandali. Napindot ko. Yun. Wala pala, kala ko. Sige. Hi nga po pala siya, family ko. Jane Lynn, Janrick, Steven, at Cheska. Hashtag Skyrus Baguio. Yan. Sige. Fan siya. John Mark Trinidad, sabi niya, para sa akin, kaya pang i-extend ng Global Port ang series. Basta hot shooting yung dynamic duo. Terrence and Stanley. At the same time, ay dapat
may contribution from other players like Kramer, Uyloan, Semerad at iba pa. Ask ko na rin po pala kung ano na ang development sa Monday practices ng Gilas Pool. Wala pa. Sino-sino po ang mga di nakaka-attend, pati kailan po ang i-announce yung hosting rights ng 2016 FIBA. Wala pa yung Monday. Kasi nung isang araw lang, kausap natin si Coach Tab Baldwin at sabi niya, tatapusin muna yung playoffs. Yung mga hindi nakaka-attend. Oo, madami, di ba? Hindi daw nila nakumpleto. Nung mga, si Ranidel, obviously, dahil injured, ano. Tapos, for a while, si Greg Slaughter, hindi rin masyado. Si Ian Sanggalang, yun ang parang wala pa ata, parang first day lang ata. No? Tawagan nga natin si Chris Chu. Kung sakali, kung pwede siya, kung wala siyang shooting. Pag drop call niya, nasa shooting. ibig sabihin nasa shooting. Ganyan kami mag-usap ni ano eh. Yung call, ha? Ayan. Baka i-text mo yun. Hi, Chris. Ha? Hindi, sa kabila. Sa Sun. Dosel de Guzman. Hindi siya Globe eh. Si Chris eh. Ayan. Mahirap crossline. Hindi ko kaya eh. Nag-ring na. Teka, basa muna tayo. Villanueva. Nabasa na ba natin to? Hindi pa. Si Umandap Ruel. Siguro di na pagbibigyan ng Alaska ito para di na makawala ang championship. Tapusin na. Para makapagpahinga na sila. Kita naman mukhang liyamado ang Alaska. Hi sa mga idols, lalo na kay Miss Pretty Meg. Pabati naman po ako dito sa San Roque, San Pedro, Laguna. Mga pinsan ko, mga kapatid at kapitbahay, sana may libreng ticket kami. Yun. Aba, yan dami ninyo eh. Busy? Busy. May kausap na iba. Oo. Busy ang phone. So prepaid siya. kung busy. Di ba ganon? Prepaid si Chris Chu. Di ba? Hindi naman Yaman-yaman, prepaid. Baka isa sa mga niya yan, Sim. Medyo itapat mo sa, wala na araw, ano? Yun ang problema eh. Sige. Basa, sige, basa muna tayo. Baka magkasabay yung corner. Rexdel Yabut Malyari. That's the killer question. The experience may finally crush the newbies, but it may change their fortune once Game 5 is over. I guess, hindi aabot ng sudden death Game 7. Okay. Albert Banyares, kayang-kaya in Abueva we trust. Greetings to all the players of Novaliches High School Batch 97 basketball team. Lapit na liga, go for the win. Yun, good luck Salamat, sa inyo. Albert Banyares. Julius Sambitan, good evening, gandang Meg. Depende sa performance ng Global Port. Kung hindi nila masyadong iaasa kay Romeo kasi dapat lahat gumawa. Panigurado, may chance na manalo sila ngayong game. Okay? Okay. Kinilig si ate na nakausap niya si Chris Chu. Hindi mo kinausap. Umiba yung boses. Oo, nag-iba boses. Naging girly. Yan, sige. Okay, sige, mabilisan to dahil alam natin na kung gaano ka-busy din itong mamang ito. Kasama po natin sa kabilang linya ng telepono to talk about yung kanilang kampanya sa ongoing PBA semifinals. And of course, alamin na rin natin kumusta na yung feeling ng isang Chris Chu na for a while parang naisip na mag-retire pero ngayon at buti hindi. Sa inilalaro niya, hindi pang retire nilalaro niya. Chris, good evening. Welcome sa PTV Sports. Hi, Dennis. Dennis, ka ba ito? Yes. Si Dennis ito. Chris, pati ako natatarante. Pati ako kinikilig. Sabi mo, ito si Dinis. Oo. Chris, kasama ko rito si Meg Shiozon. Hello, good evening. Meg. Si Meg. Yan. At kami... Hi, Meg. Hi. Yan. At pare-pareho kaming kinikilig dito ngayon. Pasensya ka na, Chris, ha? Okay. Ikaw naman, no? Alright. Chris, tanong ko lang right now, medyo nakatabla. Teka, yung palang sinabi ni Coach Yeng Giao na nadedihado kayo sa tawagan. Ikaw ba? Ikaw yung naglalaro sa loob, ikaw yung nakakita, ikaw yung nakakaramdam ng mga banggaan sa loob. Tingin mo ba may punto si Coach Yeng? Definitely, may inconsistency sa tawag ng referees. May mga
napapansin kami na bakit tinatawag sa isang side, hindi tinatawag sa kabilang side. Well, kasi naman yung isa sa mga bagong changes na ginawa ni Commissioner Narvasa is to adopt the FIBA rules, no, na no touch foul, no hand checks, no holding, no grabbing, unlike before, di ba? Which for me I like better, no. But then just a little surprised kung bakit minsan in-implement, minsan hindi. So I guess yun yung sinasabi ni Coach Yeng na nadedehado kami sa tawagan. Oh, okay. Alright. And Meg, meron kang tanong? Later. Sige. Pero Chris, tingin mo ba, is it a case of yung PBA right now having yung mga referees na medyo may issue sa competence? Kasi ako, I'll be honest about it, you know. Actually, I even told the Commissioner Narvasa na you can have, even if you are able to find yung perfect system sa refereeing, pero kung yung mga tao medyo kulang, doon magkakaproblema. Ikaw ba, what's your take about this, Chris? Hindi. Ako, kung competent na ang issue na may mga referees na yan, they've been officiating in the PBA for so many years now. I've been playing for ilang taon na rin. Yung mga mukha na yan pare-pareho. And imagine how many games they officiate every year. So hasang-hasa na sila. They've seen all kinds of games. They've reviewed it and tapes, I'm sure. They know what are the right calls and what are not the right calls. So I don't think it's a matter of competence. Siguro for some, but generally competent naman ang mga referees, ng mga PBA. But yun nga, I guess basketball is a very fast sport and there's a lot of judgment calls that have to be made on their end, and there's also a lot of pressure coming from the league, from the fans, from the teams. Kaya maraming factors na nag-a-affect sa mga decisions nila sa loob ng court. So, ano yung in-advise sa inyo ni Hi Chris, ano in-advise sa inyo ni Coach Yeng after nung game nyo with San Miguel? Sorry, in-advise ni Coach Yeng sa inyo? After which game? Kasi bawat game, iba-iba yung adjustment. Itong last game nyo. Itong muli, Chris. Siyempre, isabihin kasi bukas pa yung laro eh. Pero basically, just to stay focused on the game, not to mind the calls. Trabaho na ng coaching staff yan, ng management. Kami, focus lang kami sa game. Focus lang sa laro, stick together, walang bibitaw, walang iwanan, and let's see what happens. Okay. Alright. Chris, follow up ka lang, the other day kasi si Coach Tab Baldwin, and we talked about yung issue ng, in general, officiating. He mentioned your name, Chris, as one of those players na sabi niya, you play tough, clever basketball. But the way yung officiating ngayon, nape-prevent ka raw from being a clever player. Kumbaga sabi niya, dapat hayaan maglaro yung mga katulad mo, ni Ryan Aranya, si Bo Belgat, na mga physical players, pero walang intensyon na manakit. It's just that they're being physical. Yun yung strength nila. We should allow that yung mga players daw, na kung ang strength nila is being physical, allow them. Kasi kung hindi raw, medyo mahihirapan silang ilabas yung kanila laro. Do you agree with that? Although, isa ka sa mga pinangalanan niya, one of those clever and tough players, Chris. Teka lang. Paano ako nasama sa Ryan Aranya at Bo Belgat? Hindi ko sinasabing papugian ng laban, Chris. Pero at least joke lang. Hindi, yun. Pero yung pagiging clever, well, syempre, I'll take it as a compliment. But with the rules, like what I mentioned, I guess it's just consistency.
ako naman bilang player nakakapag-adjust eh. Kung hinahayaan nila yung physicality ng game, adjust din ako, di ba? Magiging mas physical. Kung manipis ang tawagan, adjust din tayo. Kaso lang, yung problema nga, sasabihin nila, ito pwede. So, gagawin nila namin yung sasabihin nila, hindi naman tatawagin. Di ba? So, kung magiging consistent, okay lang, may problema. Kung physikalan, let go, okay lang. Kung manipis, okay lang. We will adjust and we will find a way to make the most out of the rules to our advantage. Di ba? Kung manipis ang tawagan, saksak ka ng saksak, di ba? Pero kung yung nagiging problema na nakikita ko is the consistency in implementing. Oo. Pero ikaw, Chris, do you prefer that? Yung mas, medyo mas may banggaan na talagang clean na tough pero clean na banggaan. Kasi I remember when you were still with Gilas, nung naglalaro kayo sa PBA noon, I remember I was tweeting consistently, telling everyone na itong batang ito ang sipag magpunas ng sahig ng court dahil talagang dive ka ng dive But right now, parang medyo yun nga, nakokontrol yung ganong klaseng paglalaro mo. Actually, hindi naman. Actually, bumalik na nga yung tawagan na tulad noon. Mas nakakapag-draw charge na ako in the last few games. And itong on conference, ang dami kong offensive foul na nakukuha. Kasi yan naman talaga yung laro ko. Maliit naman ako. Hindi ako mataas tumalon. Diba? So, yung gagawin ko lang, mag-anticipate ng gagawin ng kalaban. Tapos saharangin mo, kukuha ka ng offensive foul. So, kaya medyo para sa akin nga, mas nakakalamang nga sa akin ngayon yung ganitong passing rules. Okay. And lastly, sa akin, Chris, do you think ito na yung best conference mo? Kasi I noticed sa laro mo, sa elimination round, about 4 or 5 of the 11 games na nilaro mo, meron kang at least 5 assists. At sabi nga ni Coach Yeng, ikaw yung best free throw shooter dahil ikaw yung madalas nagpupunta sa free throw line at ikaw yung nakakapag-convert. You think one of your best conference itong season na ito? Siguro one of the most confident seasons that I have. Kasi medyo naggamay ko na yung sistema ni Coach Yeng. Yung gusto nga niya, ayaw nag-hesitate. Gusto niya yung libre, tira. Kahit hindi gano'ng kalibre, basta kumpiyansa ka sa tira mo. At saka, knock on wood, may healthy pa naman ako this conference, kaya nakakapagsabay ako sa pace ng game. Yun nga, dahil walang mga injury. So, sana, yun nga, naging healthy ako throughout the year. In the coming years, kung ano man lalarin ko pa sa PBA, so makakapag-contribute ako kung ano man kailangan ng team. Kasi sa amin naman, ang dami ng scorer, so hindi naman pwede maging lahat scorer. So, kanya-kanyang roles yan. So, I just try to fit in, bibigay ko lang kung ano yung pwede kong ibigay sa team. I think, mainly my role is to facilitate the team, create plays, make assists, score when needed, play tough defense, and provide leadership sa team. And that's what I'm trying to do. So, if it shows sa statistics, then that's good. At least napapansin. Pero Chris, ka lang, one season lang yung pinirmahan mo with Rain or Shine? Tama ba yan? I signed 2 years, pero may players option after the first. After first year. Okay. If yung conference ngayon, Chris, is the third conference, would you consider, would you picking up that option kung ngayon yung third conference, that second year, tingin mo? We'll see what happens. Maraming buwan pa naman. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng court at sa labas ng court. But what I want to do now is just focus on one game at a time. Right now, we are blessed to be given another shot at the semifinals and then another chance to play in the finals if we're able to come through in the series. So we don't want to look too far ahead. I just focus on my job one day at a time, staying healthy, staying fit, and just contributing to my team, helping achieve our goals, and then we'll see where that takes us.
or it takes me in particular. Okay, alright. Chris, maraming salamat. Ang kahit na busy ka na, pagbigyan mo kami. Kahit na may shooting. Taping ba? Thank you rin. Salamat sa pag-interview. Alright. Okay, Chris, maraming salamat. Good luck sa inyo tomorrow. Okay. Okay. Thank you rin. Gusto ko rin magpasalamat sa mga fans ng Rain or Shine. Pwede ba? Dito na rin sa air eh. Gusto ko lang pasalamatan yung mga fans ng Rain or Shine na patuloy ang pag-suporta sa team. Kung manalo, matalo, parating nag-cheer at sa venue, sa social media. Gusto ko na sabihin na na-appreciate talaga ng mga players, ng coaches, at ng management, lahat ng support nila. Alright, Chris, maraming salamat. Good luck. Thank you. Okay, nice. Thank you, Meg. Thank you. Sige, salamat. Alright, ayan mga kaibigan, Chris Chu ng Rain or Shine, The Last of Painters. Napakaganda ng kanya nilalaro ngayong Conference na ito. At I'm sure na good yung decision niya na hindi siya nag-retire. Iyon. Okay. So break muna tayo. Dire-diretso na. Sige, we'll take a quick break and when we continue, yung tawag naman ninyo sa ating program. Sa pagbabalik ng PTV Sports. I'm Maria Clara Dorna, your national triathlete, and you're watching PTV Sport. At pagbabalik ang PTV Sport. Okay. So open phone line natin. Yung ating gagawin ngayon ay sasagutin ang inyong mga tawag. Okay. At ang number po natin, 0929-156-1450. At meron tayong caller. Hello. Sige. Alright, sige yan. Alright. Good evening. Hello po. Hi, Joy. Lagi siya. Si Bebe yan? Lagi kang first caller, Oo. Saan ka sa telecommunications ka ba nagtatrabaho, Joy? Hindi po. Tumaya ka ng loto. Swerte mo no? Excited lang po ako. Ayan, okay. Sige, Joy. May sagot ka sa ating question of the day? Meron po. Mahinaan daw yung audio ng TV mo, Joy. Joy, pababaan muna yung volume ng TV. Okay na po. Ayan, okay na. Sige, okay, bye-bye. Sige, Joy, ano sagot mo? Natingin ko po, Alaska po. Alaska? Ba't Alaska? Bakit? Kasi po, ang galing pa nila, pati po ni Abueva. Pati si Yun Abueva. lang po sa tingin ko. Pero ano ba team mo, Joy? Ginebra. Siya yung die-hard fan ng Ginebra. Buhay na buhay. Oo, meron siya pa yung nag-compose ng song para sa Ginebra. Gusto niyo po ulitin ko? Hindi, okay na kami. Sige. May tanong ka pa, Joy? Babati na lang po sa lahat ng mga kabis ko. Sa lahat ng Ginebra fan. Okay. Okay. Hi po kay Tito Peter. Sino? Si? Yung papa ko si Dapat, binabati ko. Hello po. Okay, sige. Very good. Joy, kung papipiliin ka isang player ng Ginebra, ka-date, sino gusto mo? Ano po? Kung papipiliin ka maka-date ang isang player ng Ginebra, sino gusto mo? Siyempre po si Japet Aguilar. Japet Aguilar. Antong ko. Ano height mo? 5'6" po. 5'6". Aba, pwede. Matangkad si Joy. Pwede kang buhatin ni Japet. Joy, ilang taon ka na? Naku-curious lang ako kung okay lang. 25 po. 25. Taga-saan nga si Joy? Bata pa yung boses si Joy, no? Oo nga eh, parang 24 lang yung boss. Taga-saan ka, Joy? QC po. QC. Okay. Sige, Joy. Salamat ha. Tawag pa tayo ng isang caller. Ay, tatagap pa tayo ng isang caller, ha? Apo, thank you po. God bless. Si Joy na gustong makadate, si Japet Aguilar. May girlfriend kahit na ba na si siya ay 5'6". Wait, matangkad na yun 5'6". Si Japet 6'7". Paano yun? Plus heels siya. Sige, naka-heels. Mga 5 inches. Hello, pakibabaan mo ng volume. Hello, breaker. Pakibabaan mo ng volume ng iyong TV. Yan. Yan. Okay po. Sige po. Sino po sila? Jerry Talon. Sino po? Jerry. Jerry Talon. Pakibabaan ulit volume ng TV. Nag-feedback tayo. Ha?
Ayan po, ininahan ko na po. Oh, patay mo na kaya. Okay na? Okay na po. Sino nga sila uli? Jerry, Baron. Jerry. Spell mo nga first name mo. D-E-R-R-Y. Terry. Terry, ni Jerry. Terry. Tama? Oo. Terry, okay. Okay po. Sige, parang bihira na Terry ngayon, ano? Oo, Terry Saldaña. Terry, anong may sagot ka sa ating question of the day? Meron po. Ano? Alaska na po. Tatapusin na po na Alaska yan. Tatapusin na Alaska. Bakit? Ang daming Alaska. Nasa kanila na po lahat ng ano. Okay. Ang momentum, nasa kanila na po lahat. Sige. Kaya po tatapusin na po na Alaska yan. Sige. Klaro. Sige. Nandiyan po ako. Sige, ano yun? Sino po import ng Ginebra? Import ng Ginebra. Si Otaius Jeffers. Lang po yung height niya. Malaki po siya. Ha? Malaki po siya. Ano? Hindi ko mai. Malaki po siya. Malakas. Ito yung height niya. Alam mo hindi, yung height niya 6'5 lang. Pero si Otaius Jeffers, Terry, naglaro na yan sa Talk and Text 1 game. Last conference, umiscore siya ng 38 points. Tapos naka 10 plus rebounds siya, double-double. Ang problema, nung naglaro siya sa Talk and Text, meron pala siyang problema o meron pa siyang kontrata sa Minnesota Timberwolves. Kaya 1 game lang. Sige po. Salamat po. Okay, Terry. Salamat po. Sige, salamat, Terry. Yan, Terry. Okay na, sige. Ano ba score, Iha? Patanong nga, si score natin. Oo. Malaman natin. Ha? Isa In lang. favor of? 37-36. Alaska. Dikit. Dikit, Okay, very good. Sige. Ano ba? 46. 57. 57-46. Lamang ang Alaska. Alaska ng 11, ano? 11. 49 na. Humahabol. Sige. Nag-tres. Nag-tres, ha? Okay, sige. Pasalamat, Meg. Okay, maraming salamat sa View Blends, House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. The Friend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Thermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Yan, at Mr. Amis Tumang. Ano na ba yung tsura ngayon ni Amis Tumang? Ganun pa din. Tagal ko tayo nakikita eh. 1 year eh. Dalaw tayo, kasi dati sinabihan niya tayong dumala. Okay. Gusto kong bumisita. Mahirap yung dalaw eh. Oo. At doon pa rin ba sila sa May Timog? Ay, may pinapabati sila sa'yo. Sino? Ano? Sino ba yun? Okay. Hi, Lexine! Si Lexine, pamangkin ko. Ayan, nanonood ngayon. Parati nanonood sa atin si Lexine. Hi! At to my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Bags, Mami G, Daddy Dan, kay Mama Lau, kay Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. And of course, Sports Radio Family, maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa ating program. Ayan. At yung mga kasama na dyan sa Manila Bulletin Tempo. Ayan, parating nanonood din sa atin kahit na busy sa kanilang pagtipak na mga storya. Kay Boss Ray Bangkod, kay Boss Ding Marcelo. Alright, pansamantala, ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.